matod pa sa akong partner Super Brian, gimmick night. Sa mga mahilig mo gimmick usab, mga kapuso. Bitaw, laing hugna na usab sa atong panaguban karong gabi na, mga kapuso, ning atong tulawano. Saksi Super Radio! Maghatod sa dugang mga balitang dapat ninyong masayran. Mga balita nga nagapanghitabo atong nasaksihan sa milabayng 24 oras. Dinis sa atong dakbayan, paingon man sa nagkadayang dapit sa atong rehiyon sa kinatibukang nasod Pilipinas. So mga kapuso, welcome! Standby sa atong mga balita. Ay ato sang sayron ang mga nagunang informasyon nga atong pagatutukan sa atong panaguban karong gabi una. Super Radio! Una sa atong mga balitang lokal. Mayor sa Coronadal, South Cotabato gitanggal sa Korte Suprema gumikan sa co-warranto petition. Posisyon sa buhatan sa mayor gideklarang bakante. Wow! Luuyas mayor dito sa Coronadal, mga kapuso, gitanggal. Andog ang katikaran ato ng subayon karon taon-taon. Samtang military assault batok BIFF nagpadayon hantod karong mga orasa. Grabing inkwentro ang nahitabo ning mga orasa dito sa probinsya sa Maguindanao. Samtang konsihal sa usa ka lungsod sa Maguindanao giambos na usab, kritikal ang kahimtang. Ang riding in tandem nga mipatay sa usa ka pulis dito sa Marawi, padayon pong giluto sa atong mga otoridad. Davao de Oro Governor Tyrone Oy nagpahimangno sa publiko, magbantay kamo sa mga fronting organisasyon sa komunistang NPA. Wala ka, grupong karapatan. Bayan muna, mo na yung mga front organization sa teroristang NPA, mga kapuso. Samtang diri sa atong dakbayan sa Davao, CDRRMO, problema ang mga residente nga nagtiner sa fault line. O tinuod na, kaya di manghawa, murag nilang gibaliwala, pero kinikabot sa panahon nga madisgrasya, mga kapuso, gobyerno mo'y basulon. Samtang pulis sa barangay program sa Davao Region dili angay kabalakan. Kana kung daghang pulis sa mga barangay nga diin infiltrated sa mga NPA, kay pag-abot sa panahon basig madisarmahan ang mga pulis nga gipang-assign sa mga barangay kung wa sila'y igong kapabilidad, mga kapuso. Andugang katikaran niya sa atong balitang lokal. Samtang sa balitang nasional, mga kapuso, Super Radio! Local transmission sa coronavirus konfirmado na diri sa atong nasod Pilipinas. Gani karong adlaw, Presidente Rodrigo Duterte mideklara na, mga kapuso, sa State of Public Health Emergency. So gumikan ini, mga kapuso, dunay giduso karon nga lakang, Super Brian, ang home for work. Subot pasabot dito na lang kasbalay nimo magtrabaho. Kita di ta pwede ana home for work, mga kapuso, no? Aron maklikay kita sa pagtakboy sa coronavirus. Local transmission sa coronavirus konfirmado na. Dunay 3 ka Pilipino ang natakbuyan, mga kapuso, bot pasabot na ang sakit og nanakod na diri sa atong nasod Pilipinas, mga kapuso. Gani sa kinatibuk ang sa tibok kalibutan karon, mga kapuso, miabot na og 3,500 ang patay gumikan sa coronavirus. Dito sa Italy, medyo mitaas na ang ihap sa mga patay, mga kapuso, gumikan usab sa nasoy nga sakit. O kini mo'y giaksyonan karon sa mga kanasurang apektado ni ining coronavirus 2019. Samtang publiko gipabantay sa mga peaking liquefied petroleum gas, mga kapuso. Ano na aday peaking LPG? Samtang pugo operation usab dire sa atong nasod Pilipinas, dapat na kunong bungkagon.
og sa mga nanay, tatay, lula og lolo og mga guardian na dunay mga kabataan nga nagtungha. Bawal na ang smartphone o uban pa mga gadget nga dalhon sa sulod sa mga tulunghaan. Kaya di makakonsentrate ang mga kabataan sa ilang pagtungha kung dunay mga smartphones o uban pang mga gadgets, mga electronic gadgets, mga kapuso sulod sa tulunghaan. Mayo nga lakang ka na mga kapuso. Sudugang katikaran niya sa atong balitang nasyonal, samtang sa balitang internasyonal mga kapuso. Super Radio! Ang mga patay karon gumikan sa coronavirus 2019 miabot na og 3,500 sa Italy mga kapuso, padayon kining mitaas. Nagsunod kini sa South Korea. O gani karong panahona mga kapuso ang nasod Kuwait. Gisuspende na ang biyahe sa eroplano gikan sa Pilipinas, gumikan usab kini sa problema sa coronavirus disease nga diin lokal nang mitakod dinhi sa atong nasod Pilipinas. So bawal na eroplano mutugpas Kuwait karon gikan Pilipinas mga kapuso. Dugang katikaran niya sa atong balitang international. Samtang sa atong sports balita. Super Radio! Efren Bata Reyes, idol ni Super Brian Prias mga kapuso. Walay planong muritiro pa sa dulang bilyar. Gani andam pa kini nga mutabang sa pagtudlo sa mga kabataang interesado sa nasoy nga dula mga kapuso. So kadto mo'y mga nagunang informasyon nga atong tutukan sa atong panaguban karong gabi na. Ang detalye ni hulata kay kana atong siron mga kapuso human lamang ning pipila ka mga pahibalo oras sa Super Radio alas 7:11 na sa kagabion. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ingon sa pagtuon sa Heart Institute sa Utah, ang ubos og vitamin D3 level sa atong dugo, posibilidad nga taas ang risgo sa heart attack, stroke, heart failure, labi na ang mamatay sa sakit sa kasing-kasing. Mga higala, ang solusyon. Life Extension Vitamin D3. Rekomendado sa American Heart Association o rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands properly. Stay safe. Pahibalo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol, gihimo ng kapsul para mas epektibo. Gisagulan kini og luyang dilaw ug mangustin. Tulo ka klaseng herbal nga gituyo pagsagol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, taas og kolesterol, ulcer, cancer, ubo ug uban pang mga sakit. Atong paminawon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule og nang haplas sa gabon haplas oil. Ako din si Marlene, Dulauta, natuyo sa San Isidro, Davao Oriental. Ang akong sakit, maglisod ko pangihi, sakit ang akong kilid o puson. Nakuyawan ko sakit basi, padayalysis ko ba mo nang maayo jud nga mogamit ka mo sa gabon kapsul kay maayo jud kini. Pag makainom ka mo ni ini, taud-taud baka ihidod mo dayon. Lahi ra jud sa tambal nga akong gitik sa una, kay sa gabon nga akong mainom karon. Usa nakasalamat jud ko sa Ginoo. Naharatan ninyo kun di mo motuo. Basta ako, nituo jud ko, maayo jud ang gabon. Kay mao kini ang nakapayo sa akong sakit sa kilid o puson. Ang gabon herbal capsule ug gabon haplas oil mapalit sa tanang
butika. Rosemary de la Cruz, aduna urinary tract infection. Epektibo jud sa kaayo kay mo jud siya nakapawala sa akong UTI. Nya gikuwantara na ako nya naman ko na kabati man ko sa gilawag sa radyo ba. Gipapalit ako akong bana nya. Muto akong giinom. Limara ko ka inom atong kanyawan. Kapso nya. Muto na ulian ko nakainom akong daghan nya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary Pabilio de la Cruz, taga Negros Occidental. Sed Panyawan Capsule Plus, ginawa kini sa Sed Marketing. Sublinaw sab natong paminahon ang programang Kalambuan Dalatanan. Diin atong makauban si Pwersa ng Bayaning Atleta kon PBA Party-less Congressman Jericho Coco Nograles na inyong mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi matag adlawng Sabado. Dini inyong masayran ang mga nagkadaiyang programa o mga serbisyo na ihatod sa PBA Party-less para sa atong mga kapusong Pilipino. Dini usab nato may maluan kung unsa ang mga tabang nga mahatag sa atong congressman o ang paghisgot sa mga accomplishment o isyong politikal alang sa atong mga kabaranggayan. Kalambuan, Dalatanan, uban kang PBA Party-less Congressman Jericho Coco Nograles. In inyong mamati sa nag-inusarang Super Radio sa Dakbayan sa Davao, ang RGMA Super Radio. May nanalo na! Ito na ang winners sa Week 5 ng RGMA Pera Sorpresa. Winner ng 2,000 pesos sina Presi Mantua ng Piapi Boulevard, Davao City, Joji Bonhibon ng Times Beach, Davao City, Wilma Gaabukayan ng Lubugan Turil, Davao City, Karen Cirojales ng Deca Homes, Tigato, Davao City, Analisa Tumulale ng Santa Cruz, Davao del Sur. At ang winners ng sorpresa draw for this week ng 5,000 pesos ay sina Rimia M. Guarino ng Kalibo Aklan, Roland Albania ng Daraga Albay, at nanalo naman ng 10,000 pesos sina Rosalinda M. Ispiro ng Pulumulok, South Cotabato, Cheryl V. Bagao ng San Juan City, Manila. Damihan ng entries para mas malaki ang chance na manalo. Malay mo, ikaw na ang mag-uuwi ng 1 milyong piso. Ang RGMA Pera Sorpresa ay hatid sa inyo ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink, Cream Silk Standout Straight, Multivitamins Minerals Plus Ginseng Plus Royal Jelly, Maxvit Soft Gel Capsule, Nescafe Creamy White, Pepsi, Speed Detergent, Dowel Appliances, Paymaya, in partnership with E21 for FDA FTEB permit number 19058 series of 2019. Promo runs from December 2 to March 13, 2020 only. See posters and print ads for complete details. Madayaw! Alam mo ba ang kadalasang sanhi ng sunog ay iyong may kinalaman sa elektrisidad? Upang maiwasan ito, siguraduhin i-check ang mga electrical wiring sa bahay kung ito ay nasa maayos na kondisyon pa. Mas mabuting isangguni ito sa isang eksperto tulad ng elektrisyan. Iwasan din ang octopus electrical wiring at siguraduhin i-unplug ang lahat ng appliances kung aalis ng bahay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Davao Light and Power Company. Happy 83rd araw ng Davao! Super Radio on board. Saksi. Super June Barry. Super Radio. Saksi. Balik ta, kapuso! Samtang na tayo 16 minutos ng milabay, humanang ika alas 7 sa atong tulumanon karong gabi. Medyo alarming na ang sitwasyon ining problema sa coronavirus 2019 mga kapuso, kay pati ang atong nasod Pilipinas medyo na alarma na gyud. Ganina sa akong pag tanaw sa international link no sa cable news network, gikan buntag hantod na pagkaudto mga kapuso, usa ko ni adto dinhi sa atong sibihanan ang isyu sa CNN coronavirus. Halos tanan from Korea to Japan, Japan to Italy to Iran, sa Britanya, pati ang Switzerland, mga kapuso, doon na patay. Grabe. Daghanang mga lugar. Hong Kong, ug unsa pa ng lugar karon mga kapuso nga closely monitored karon. O gani alarming na usab kini sa United States of America. Nagmugna na karon og task force ang United States mga kapuso on coronavirus. So very alarming na. Og dire sa atong nasod Pilipinas,
konfirmado na mga kapuso nga aduna nay mga Pilipino nga niya karon natakbuyan na gyud sa nasod nga sakit og niya na sa atong nasod. Og dili kini nakuha nga sakit gawas sa atong nasod kundi diri gyud sila sa atong nasod na takbuyan kanang gitawag og local transmission mga kapuso. Kini ang gikonfirma na sa Department of Health nga dunay unang kaso nga nakonfirma local transmission sa novel coronavirus disease. Mismo si Health Secretary Francisco Duque mao ang mi-konfirma niini. So naana sa gitawag og code red sub-level 1 ang pag-alerto karon mga kapuso ilabi na sa mga pribado o pampublikong mga hospital. Tungod kay dili na kini basta-basta nga mga nanghitabo karon. Posible nga kita, ikaw, kamo ang matakbuyan na mga kapuso kay ni ana sa atong nasod Pilipinas. So ang Department of Health, matod pa sa statement mga kapuso, is quick to clarify that this is a preemptive call to ensure that national and local government and public and private healthcare providers can prepare for possible increase, close quotation, possible increase. Posible nga pagtaas sa ihap sa mga matakbuyan, mga kapuso, simba ko lang. So, increase in suspected and confirmed nga mga kaso. So, kasunod usab nini mga kapuso, konfirmado karon sa Department of Health nga tested positive na ang asawa usab sa ikalima nga COVID-19 patient mga kapuso. So, konfirmado nga apektado ng asawa, kung di kini mahatagan og igong pagtagad, basin unya manakod na pud ni. So kini mo'y gihatagan karon og igong pagtagad mga kapuso. Og mismo sa latest nga impormasyon nga ito nadawat, pursuant to the recommendation sa Department of Health o ang suggestion usab sa Senate Committee on Health mga kapuso, karong adlaw si Presidente Rodrigo Duterte mga kapuso ang nag-issue na sa declaration o nigdeklara na nga ibutang ang atong nasod sa Pilipinas under state of public health emergency. Under state of public health emergency. Ngano? Tungod sa konfirmasyon sa local transmission sa coronavirus disease mga kapuso. So, ang mga advisory karon sa atong mga kaigsunan, nga likayan na lang ang pagtapok-tapok, likayan ang pakigbiso-biso, o likayan ang kanunay nga makiglamanos ngadto sa mga taong ilabi na dili nimo kabisado. Inig-uli nato sa balay, kinahanglan pati ang atong mga anak, atong tambagan, manghugas gyud sa atong kamot. Walay kumo sa paghinlo sa atong palibot aron malikayan nga matakbuyan ining nasoy nga virus mga kapuso. Ang ato na lamang mangaliya o manghinaot ta nga dili inta kita mabiktima. Tudo amping lang yun mga kapuso tungod kay konfirmado na ang gitawag og local transmission sa coronavirus din sa atong nasod Pilipinas. Dunanay mga nabiktima o kini padayong ginamonitor karon sa Department of Health. Saksi! Alas 7:23 na sa atong panaguban, mga reports karon sa atong mga patrol reporters, atong paminaon. Samtang nagapabot sa signal sa atong mga kaubanan, mga kapuso, gitanggal na
ang mayor sa Pulumulok o Coronadal, Pulumulok naman sa Coronadal, South Cotabato mga kapuso, no? Gipabakante karon sa Korte Suprema ang buhatan sa mayor sa Coronadal City. Human nga gipaboran niini ang co-warranto petition nga giduso sa vice alkalde, sa vice mayor sa nasoy nga lungsod usab, aron ipadisqualify ang naglingkod nga mayor mga kapuso. Gikonfirma ni Coronadal City Mayor Attorney Elordio Ojina nga aduna na siya nadawat nga desisyon kalabot sa co-warranto petition nga giduso ni Vice Mayor Peter Miguel nga nagkanayon bakantihon ang katungdanan or posisyon sa mayor, posisyon o pwesto sa mayor isip alkalde sa nasoy nga syudad. Matod pa ni Mayor Ojina, ang unod sa nasoy nga desisyon, petisyon kini nga i-disqualify siya o i-disqualify tungod kay usa ka kalapasan ang iyang paglingkod isip alkalde mga kapuso. Human nga nagdesisyon usab ang trial judge sa Regional Trial Court Branch 42 sa Coronadal City mga kapuso nga unlawful ang paglingkod ni Mayor Ojina as mayor, no? So ang petition for co-warranto is granted. Ang respondent nga si Mayor Elordio Ojina is disqualified from and hereby adjudged guilty of unlawful holding and exercising the office of the mayor of Coronadal City. No? So nagsugod kining nasoy nga isyu mga kapuso, human nga ang Korte Suprema nagdesisyon niadtong Pebrero 2, 2016 nga kundiin gisuspende og duha ka tuig sa pangutungdanan isip abogado og tibuok kinabuhing di siya makapagnotaryo og duna pud siya atubang kasong falsification of public documents mga kapuso. Pero no nakabutang sa local government code nga posible nga kining desisyon sa Korte Suprema himuong grounds usab for disqualification kung ugaling mo kandidato pagka public servant ang mayor. So nidaog siya mga kapuso, pero naaman siya na may desisyon sa Korte Suprema nga mauni mga kapuso nga okay. Doon na siya mga kalapasan nga nahimo samtang siya ang law practice mga kapuso mo na nga mo ni ang gamit nga rason karon para siyang disqualification sa mga kapuso. Saksi! So mauni karon tanggal na si Mayor Ojina as Mayor of Coronadal City o kinsa man ang mupuli, siguro ang Vice Mayor mo mupuli nini mga kapuso atong halaton ang formal nga desisyon kalabot sa nasoy nga panghitabo karon mga kapuso. Doon na tayo 26 minutos ng milabay human ang alas 7 ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nagka-problema karon. Daghan sa atong mga kaigsunang Dabawinyo nagpuyo sa gitawag og fault line area. Simbakulang mahitabo ang kahadlukan nga the big one. Unya mo mairog or mo lihok ang lugar nga gikonsiderang fault line. Delikado gyud ang mga nagpuyo sa ibabaw nga bahin. Aniya report atong paminaw gikan kang Super Jessa Torrefranca. Super Jessa, pasok na. Super Jessa Torrefranca. Problema sa karon sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRMO ang mga residente nga nagpadarayong nagtinir duol sa nasutang Davao Falls nga muhikling loyo pa man kini sa walay puwas nga pagpahibalo kanila. Sigon sa CDRMO, agi kang lindon ang kahas
CDRMO administration o training chief nga nagpabilin gihapon nga nagpuyo ang mga residente sulod sa 60 ka mga village nga nahilakip kini sa ginatawag nga Davao Fault Line kon risgo sa kusog nga pagtayog sa yuta. Naglisod ang CDRMO ning kasamtangan sa pag-relocate kanila gumikan padayon silang nagmagahi. Nakita ang Davao Fault diha kini sa Tugbok District, Bagosero ug Mintal nga gilangkuban sa 5 ka mga segment nga nalakip ang Pangyan Biao, Tamugan Fault, New Carmen Fault, Lacson Fault, ingon man Dakoda Fault nga mamahimong mag-trigger sa magnitude 6 ug taas pa nga kakusgon sa linog. Gani ang mga nahisgotang lugar ang duna na kini markings. Ning kasamtangan wala po sab na duso sa City Council sa Dakbayan ang sugyot nga resolusyon o ordinansa nga no build zone sa nahisgotang mga lugar. It's also with the community or the persons na pinipinput sila mahawa. And of course, ginagawas na ginawala na itong legal basis kasi I think we're going to makadisir yung resolution na yung areas around near the portal will be a no-build zone. So right now, wala na tayong yung parang legal mandate to relocate them. So right now, we are calling for voluntary relocation atong sa mga lawak na port na Tingog ni Lindon Ancahas, CDRMO Administration ug Training Chief. Kana sa report Super Jessa Torrefranca, DXM sa Radyo 1125 kini ang balita. Super Jessa Torrefranca. Super Saksi! Okay, salamat Super Jessa Torrefranca sa dugang informasyon. Alas 7:29 sa atong paraguban mga kapuso. Nagpadayon karon ang military assault or matawag natong military operation batok BIFF hantod ning mga orasa. Kini ang atong na monitor mga kapuso din grabe karon ang engkwentro nga nahitabo sa pipila ka lugar karon sa probinsya sa Maguindanao mga kapuso. Nagsugod na kini sukad pa di atong milabay nga semana og ikaunom na kaadlaw karon mga kapuso ang gilusad nga military assault batok sa Bangsang Moro Islamic Freedom Fighters. Sa pinakuleng informasyon nga tunadawat 14 na ka mga sakop sa BIFF ang patay og dunay 4 ka mga sundalo sa pagkakaron mga kapuso. Sentro karon sa military assault ang gitawag og SPMS o SPMS back. Kini nakasentro ang mga lungsod sa Sarip Agwak, Pagatin, Dato Saudi Ampatuan, Mamasapano o Dato Salibo. Naadiri ang mga galamay sa BIFF mga kapuso. Opo ni ang mga grupo nga nasa likod sa nahitabo nga massacre sa SAP 44 mga kapuso. Now, Sabado man taron, kagahapon, grabe usab ang engkwentro nga nahitabo mga kapuso sa Barangay Salman sa lungsod sa Ampatuan. Ug karon na napuylaing engkwentro, grabe na ang binuthanay mga kapuso. Gani tuwa na karon sa lugar si Major General Diosdado Carrion, ang commander sa 6th Infantry Division mga kapuso, nag-supervise karon sa ground o air assault mga kapuso. So dugang katikaran ato nang gibantayan mga kapuso tungod kay wa nagidlong sa atong militar ang mga miyembro sa Bangsang Moro Islamic Freedom Fighters nga naghatag usab og dakong problema ilabi na sa seguridad sa Central o uban pang parte sa Mindanao mga kapuso. Saksi! Dugang report atong paminahan gikan kang Super Donar Cano, Police sa Barangay Program sa Davao Region dili angay kabalakan. Kung ano ang detalye, Donar, pasok na. Super Donar Cano. Iklaro karon sa Police Regional Office 11, dili angay kahadlukan o kabalak-an na programa sa buhatan, revitalized police sa barangay. Sumala pa ni Police Major Yudisan Gultiano, spokesperson sa Piero 11, nakayuan ang nagunang tumong sa programa sa Piero 11 ug dili ang magatudo kagubot sa komunidad. Pagpasabot usab ni Gultiano, ang maong programa ang gilusad aron nga hingpit na nga maundang ang insurensiya sa matag barangay nga giilang apektado sa kalihukan sa komunistang New People's Army. Nanawagan usab ang kapulisan sa kooperasyon sa katawhan, labi na sa 55 ka mga barangay sa Tibok Davao Region nga padala og dugang puwersa sa kapulisan. Katinawan kini sa organisasyon
Una pa man nga maabot ug mabutang sa hingpit ang tanang pulis sa mga programa sa matag barangay. Nasagad na himutang sa mga bukid nga area ning riyon, nasagad usab sundalo lamang ang makita. Tulong na ibibigay ho natin, yung assistance natin, yung ating skills, paano natin kaya sila matulungan sa komunidad, na i-empower natin ang community, mawala yung takot nila na maaring balikan sila ng NPA. Ang tipik sa pahayag ni Piero 11 spokesperson Police Major Yudisan Gultiano atol sa paginabi sa Super Radio Davao. Kaya sa pagatod sa balita, Super Donar Canolas, DXGM Super Radio, 135 kini ang balik. Super Donar Cano! Saksi! Salamat Super Donar Cano sa dugang informasyon. Daghan patang ibalita kaninyo mga kapuso. Gobernador sa Davao de Oro nagpahimangno sa publiko ayaw kamog kumpiyansa sa mga organisasyon nga fronte sa mga terorista ang NPA. Uy, unsa maning klaseng mga organisasyon ato ng siren sa atong pagbalik mga kapuso kanahuman lamang ning pipila ka mga pahibalo. Oras sa Super Radio, alas 7:34 na sa kagabion. Kining oras sa gidali dekrato sa Meganos. Mga higala, tungod kay nasayod ko nga daghan na kaayo ang nagpangita sa Life Extension Vitamin D3. Ug tungod nasayod sab ang mga medical doctors nga maayo gyud ang epekto sa vitamin D3 sa atong panglawas. Ani ana ang mga suking butika nagabaligya sa maong bitamina ang Life Extension Vitamin D3. Golden Drugstore main branch sa San Pedro Street. Doon na sab sila branches sa Turil, Panabo, Marbel ug Jensan. B-Save Pharmacy sa Dato Bago Bangkerohan. Bangkerohan Drugstore, Criston Pharmacy, Dragon Rose Pharmacy sa Kalinan, Tesco Drugstore, kadunay branches sa Agdao, Matina ug Turil, Everlasting Pharmacy Matina, Butika ng Bayan kanang atubangan sa Southern Philippines Medical Center, New Butika Concepcion, Farmacia Aberos sa Bangkerohan. Sa probinsya sa Davao del Norte, mapalit sab ang Life Extension Vitamin D3 sa FRT Pharmacy ug Baywar Pharmacy sa Babak, sa AKC Pharmacy Piña Plata Public Market, 1126 Pharmacy Dato Taganiog Piña Plata, Rislo Pharmacy sa New Pandan Panabo, Ricky Windel New Pandan Panabo, Argilias Pharmacy sa Quirino ug sa Central Market sa Panabo ug sa Carmen, Jaydano Pharmacy Carmen, Kent Pharmacy Stall Public Market sa Carmen, Davao del Norte. Siyempre, atangi pa ang laing mga butika nga among ni-anunsyo nagabaligya sa Life Extension Vitamin D3. Kung gusto kag healthy, taas, malipayon nga kinabuhi, Life Extension Vitamin D3 kapuso. Pahibalo sa tanan, ang gabon nga atong ginalaga o ginahampol, gihimo ng kapsul para mas epektibo. Gisagulan kini og luyang dilaw ug mangustin. Tulo ka klaseng herbal nga gituyo pagsagol sa gabon para mas epektibo sa mga sakit sama sa high blood, kidney problem, diabetes, taas og kolesterol, ulcer, cancer, ubo ug uban pang mga sakit. Atong paminawon ang naayo human miinom sa gabon herbal capsule og nanghaplas sa gabon haplas oil. Ako si Ramil Juan, usa ka construction worker. Nagpuyo sa New Clarin Batsalan, Davao del Sur. Sa akong pagpanarbaho tibok adlaw, sakit kay akong kalawasan. Daghan ng haplas akong gigamit, wala gyud ko na ulian. Sukad nga nipalit ako og gabon haplas oil. Tinuod yun nga ang gabon haplas oil makauli sa sakit sa kalawasan. Ug kamo nga nagapaminaw karon, palit na kamo sa gabon haplas oil kay kana makahatag og kaayuhan sa iyong kalawasan. Ang gabon herbal capsule ug gabon haplas oil mapalit sa tanang butika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Naanadiri sa Davao. Ang sikat kaayo og rekomendado nga vitamin hormone sa atong mga medical doctors ron. Naanagyud dinhi ang gihuwat natong tanan. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado sad ni sa American Cancer Society o Canadian Cancer Society. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Ang nagkadaiyang organo sa immune system mao ang responsable pagpanalipod sa lawas gikan sa parasitic, bacterial, viral, fungal infection ug tumor cells. Busa palig-una ang imong immune system pinaagi sa pagtumar sa Shane or Plus capsule. Ania si Dr. Emmanuel Maning Rivera, Hospital Director ug Doctor of Medicine nga nagatumar sa Shane or Plus capsule kada adlaw. Ang immune system gidisenyo isip depensa batok sa milyones ka mga bakterya, microbes, viruses, toxins
toxins o parasite. Sa laktod nga pagkasulti, ang immune system mao ang sundalo og tigpanalipod sa atong lawas aron dili kita dali masakit. Mao nga ako si Dr. Emmanuel Maneng Rivera, may saligayod sa Shane Hair Plus Capsule, ang pinakamaayo, pinaka-epektibo, walay lain. Ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Mayong adlaw sa tanan natong mga gapaminaw og welcome mga higala sa Life Extension Vitamin D3 Health Program. Mga higala, diretso ta sa pinakasentro sa atong programa. Ang pagpaila-ila nato sa Life Extension Vitamin D3 dinhi sa tanang mga kaigsuuna nato, daghan na kaayong mga supplement sa merkado karon. Pero tanawon nato, daghan man gyapong mga diabetics, taas man gyapon ang insidente sa cardiovascular disease o ang sakit sa kasing-kasing, o gadaghan-daghan man gyapon ang namatay sa bisag unsa lang nga sakit sa cancer, o daghan man gyapon ang gasuffer sa asthma, migraine, insomnia ug uban pang mga health condition. Mga higala, atensyon! Kining mga sakit ug health condition ay gitawag ni nga vitamin D3 deficiency disease o mga sakit nga direct connection sa pag-decrease o pagmubo sa vitamin D3 level sa atong dugo. Ang vitamin D3 man good na ani kinalain nga epekto sa overall health nato. Tungod ni sa VDR o vitamin D receptors nga matanaw sa halos tanan nga selula sa atong kalawasan. Tanan nga body tissues o body organs nato na ani VDR nga kung ma-activate or maablihan kining mga receptors nga kini munindot ang function sa tanan nga mga organs, cellula, tissues o bisag ang expression sa mga genes nato sa atong lawas. Mahimong modulated sa diabetes kung taas ang atong vitamin D3 level. Tabangan niya ni ang atong beta cells sa pancreas para ma-produce og insulin para makontrol ang pagtaas sa sugar sa atong dugo. Sa mga diabetic patients diha nga gapaminaw karon, pwede kamo makagamit og 3 to 5 soft gels kada adlaw. Sa mga tag-as og blood pressure og medyo na ay napaminawang numbness sa kamot og pag-uot sa dughan oy basig wa ka kaybaw. Nga kung sobrahan kataas imong BP, gaepekto ni sa imong kasing-kasing og naa na mo'y seryoso nga sakit sa kasing-kasing og dili gani hinay-hinay nga maguba ang function sa imong kidney. Pwede gyud kamo mogamit og 2 to 4 soft gels kada adlaw og Life Extension Vitamin D3. Kung insakto man good ang supply sa vitamin D3 sa atong dugo, maubsan ang mga inflammatory markers sa atong kalawasan, malikayan sad nato ang paggahi sa atong mga arteries o ang insidente sa atherosclerosis. Tungod kay gatabang ang vitamin D3 sa pag-stimulate sa nitric oxide production sa atong ugat, kung asa nagadilate ang atong mga blood vessels o balikayan ang pagpilit sa sud sa mga na-oxidize nga cholesterol triglyceride o glucose. O sa mga chronic insomnia man sa diha, nga halos 2 o 3 ka oras lang ang tuog kada adlaw, delikado sad na tungod hinay-hinay maapektuhan ang inyuhang cardiovascular system. In short, naasad na koneksyon ang dugay nga dili insakto nga pagtug kada adlaw sa atong kasing-kasing. Kung moinom mo og Life Extension Vitamin D3, ginatabangan niya ni ang ma-regulate ang sleep-wake cycle. Tungod ang vitamin D3 receptors ay makita sad ni sa atong brain. Pwede jud mo mogamit og 2 to 4 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 nga i-take nyo pagkahuman og panihapon. Gani, ato ag yung gipaningkamutan nga dadon dinhi ang Life Extension Vitamin D3 para mapaambit gyud nato ang para gyud sa tanan-tanan. Tungod ang pwede matakdan aning kahadlukan nga sakit anytime og makasiguro jud da nga kining Life Extension Vitamin D3 ang usa ka pinakadekalidad og pinakaepektibo nga vitamin D3 nga atong gamit adlaw-adlaw. Pwede ni mainom bisag usa ka tuig nga baby, mga mabdos, mga gapatutoy og mga taong gagamit og maintenance medication. Ang Life Extension Vitamin D3 ay rekomendado sa mga medical doctors, labi na sa mga medical doctors nato sa Life Extension Clinic. Aprobado ni sa FDA Philippines ug FDA USA ug sad ang Life Extension Vitamin D3 ang bag-o og ginagubutan sa mga katawhan tungod aning iyang kinaiyahang miraculous health benefit. Life Extension Vitamin D3 na ta. Timan-an for longer life, Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa mga butika.
Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3. Mapalit na ni nato ang Life Extension Vitamin D3 sa tanang mga butika sa tibuok Davao Province o sa Davao City. Para sa mga pangutana, mag-text sa 0920-525-4711. Super Radyo on board. Saksi. Super June Boring. Okay, 43 minutos nang milabay. Humanang ika alas 7 sa atong panaguban karong gabi na. Super Radyo Saksi. Dunay pahimangno karon ang gobernador sa Davao de Oro, mga kapuso, ngadto sa publiko. Ilabi na sa mga taga Davao de Oro. Maayong gabi kaninyong tanan. Si Davao de Oro Governor JB Tyrone Uy nanawagan karon sa publiko nga magbantay, magbinantayon kamo. Cautious and vigilant, mga kapuso. Batok sa mga nagpakaroon ingnong mga non-government organization or civil society organization nga musulod o mubisita sa inyong tagsa-tagsa ka mga komunidad. No? Kay kana sila nagapanglingla lamang kaninyo in the guise of public service. Kini ang gibulgar sa gobernador atol sa iyang press briefing kagahapong adlaw, mga kapuso, nga kundin gikonfirma sa gobernador sa Davao de Oro nga nakadawat siya og report, mga kapuso, nga ang mga komunistang New People's Army ang padayon nga nag-rebuild og nag-recover karon sa ilahang mga naguba nga mass base sa mga kaprobinsyahan, partikular na sa probinsya sa Davao de Oro. Abi ninyo, kinsay ilang gigamit? Gigamit nila, mga kapuso, ang ilang legal nga mga fronte. Unsa ang legal front sa mga komunista? Nag-una nini ang grupong Karapatan. Bantay-bantay mo. O kung dunay mga madre nga moabot sa inyong komunidad, bantay mo diha. Delikado po na sila. Kay basin grupo ka na sa mga madring komunista, mga kapuso. Daghan pang organisasyon. Bayan muna. Kilusang magbubukid ang Pilipinas. Kana sila, mga front organization nga nag-infiltrate, mga kapuso, kanang kilusang magbubukid ng Pilipinas o gitawag natong komunistang magbubukid ng Pilipinas. Naga-influensya sila, naga-infiltrate sa mga kaigsunan natong mga mag-uuma. Kilusang Mayo 1 nga kundiin nagkadiyang mga workers organization ang ilang ginasudlan, mga kapuso. Matod pa ni Governor Uy nga grabe ang paningkamot karon sa mga teroristang NPA. Nga mabalik ang ilang presensya sa mga barangay. Nga karon wa na sa ilahang pagkontrola, mga kapuso. Karong bago lamang sa informasyon nga tunadawat, 3 ka munisipyo sa Davao de Oro ang nideklara na sa Communist Party of the Philippines o sa National Democratic Front isip persona non grata sa ilahang lugar. Din gatusan ka mga residente, mga kapuso, sa nasing nga mga lungsod ang nahigmata na sa kamaturan nga padayon lang sila nga gipanglingla o gigamit sa mga teroristang grupo
para sa ilahang dunot nga ideolohiya o dunot nga kausa, mga kapuso. So gumikan ini ang gobernador sa Davao de Oro sa iyang panawagan karon, mga kapuso, matud pa niya, I am asking the local government leaders to be wary of non-government organization and CSU or kining gitawag og civil society organization nga mga nagpakaron ingnon nga service-oriented groups nga magdala kuno og mga serbisyo sa mga patplang barangays. Di ay ang ilang main agenda, mga kapuso, mao ang paglingla sa ato mga kaigsunan sa kabukiran, sa kabarangayan, ug ilabi na sa atong mga kaigsunang lumad. Sumuni bantayan nato, mga kapuso. Actually, dili man ni magpakaroon ingnong mga taga-gobyerno ni mga grupuha. Magdala kini sila og mga laing grupo, mga kapuso. So kamong mga naa sa kabarangayan, lalo na sa mga nagkadiyang munisipyo, klaruhon ninyo unsa ba mo? Unsa ba mo nga government agency? Asa mo nga ahensya sa atong gobyerno? Unya i-verify ninyo kung kini tinuod ba nga naa sa nasing ahensya aron di kamo mabiktima nining padayong pagpanglingla sa mga nagpakaroon ingnong legal nga fronte sa mga teroristang grupo nga mitabang karon sa Communist Party of the Philippines nga makabangon silang pagkahagba karong panahona gumikan kay nahigmata na ang karaghanan sa ato mga kaigsunan nining padayon nga pagpanglingla, pagpangilad o pagpanghulga sa mga teroristang grupo sa atong mga kabarangayan, mga kapuso. Saksi! 10 minutos, una ang ika-alas 8 sa atong paraguban karong gabiuna. Naidugang report karon si Super John Ryan Calunya. Southern Philippines Medical Center na iduha ka mga persons under investigation kalabot kini sa coronavirus disease. Ngaluko na kung mapositive ni mga kapuso na mo na gitawag delikado sa local transmission. Ni-report Super John Ryan Calunya sa detalye. Pasok na. Super John Ryan Calunya. Mismong si Dr. Leopoldo Vega, Chief of Clinics sa Southern Philippines Medical Center, ang mibutyag nga naiduha ang persons under investigation sa coronavirus disease kon COVID-19 sa mong balay tambalanan. Sumala pa sa opisyal nga bisan pa man niini, walay angayang kabalakan ng publiko. Kalabot niini sanglit, walay nagpositibo sa mong sakit dinhi sa syudad sa Davao. Dugang sa opisyal nga gihimo na sa mong ospital ang mga angayang pagbuhaton ng mga naigong pasilidad. Lakip na training sa mga doktor, kalabot niini, lakip na nga naigong face mask. Noon, na-discharge na sa mong balay tambalanan ang dulan 20 ka mga persons under suspect of COVID-19. Di naman kini nga nagnegatibo sa mong kagaw. Ibutyag sab sa opisyal na andam ang mga ospital kalabot sa mga isolation facilities alang sa mga persons under investigation. Yun man pa rin sab nga gina-training ang mga personal sa mga ospital kalabot sa COVID-19. Wala tayong positive COVID sa Davao. Pero the risk na dalawang patient and then we're hoping that also make plans and in future of seeing and training personnel. Super John. Ang pamayag ni Dr. Leopoldo Vega, Chief of Clinics sa Southern Philippines Medical Center. Sa report, ako Super John Ryan Calunya, alang sa DXDM sa Radio 1125. Kini ang balita. Super John Ryan Calunya. Okay, so closely monitored karon mga kapuso kay duha kana nga gi-monitor karon diha sa Southern Philippines Medical Center. Ug may naot lang taon ta nga sus delikado gyud mga kapuso. Muna nga tudo igmat lang kita og tudo amping sa atong kaugalingon mga kapuso tungod kay dili basta-basta kining nasoy nga sakit karon, coronavirus disease. Very alarming
epidemic na kini mga kapuso ug tibuok kalibutan na ang naalarman ini. Even in the United States of America, nagmugna na sila karon og usa ka special task force gumikan lang niining naasoy nga virus mga kapuso. Daghana ang natakbuyan sa Amerika. Abi nila di maabot dito mga kapuso. Karon dire sa atong nasod Monaco gideklara na ang public health emergency ni Presidente Rodrigo Duterte mga kapuso, gumikan sa konfirmasyon ang kalabot sa local transmission sa coronavirus disease. But pasabot na naanagid ang sakit. Manakod na locally. Ginoo ko. So manginaota nga unta mahatagan na kini og igong pagtagad, makontain kining nasa nga sakit as soon as possible mga kapuso. By the way, sa Amerika gipalihok na karon ang tanang mga pharmaceuticals, mga pharmaceutical companies ni US President Donald Trump para madiscover lamang ang tambal batok na ining coronavirus mga kapuso, og gipanaan sa mga pharmaceuticals og mga pharmaceutical companies nga by Monday na sila desisyon or na sila output kalabot ining panawagan sa presidente sa nasod Amerika mga kapuso. Saksi! 5 minutos na lang ang naibilin o nakita mo dangat sa ika-alas 8. Dunay pahimangno karon para nga to sa publiko mga kapuso ang Intellectual Property Office of the Philippines, Bureau of Trademark. Kalabot kini sa pagkalat karon sa mga peking LPG tank. Uy, na peking nga LPG. Delikado ni mga kapuso kay basin unya mo po ni hinungdan ng mga ugdaw ng atong balay. Ang panawagan karon sa Intellectual Property Office kalabot ining pagkalat karon sa mga peking LPG aron malikayan ang pagbusikad sa mga LPG tank. Ilabi na ang LPG nga dunay tatak wow gas. O nibantayan karon mga kapuso kay nagkalat kini dili lamang dito sa Metro Manila sa ubang pang lugar sa atong nasod. Wow gas, naluko na. Kini ang nagamit og mga counterfeit permit mga kapuso. Din ang ilang gigamit ang counter permit gikan sa Intellectual Property Office mga kapuso of the Philippines Bureau of Trademark. Nawasi sa informasyon nga ito nakalap kining wow gas na iya sa NPL Metal Manufacturing na nakabase sa siyudad sa Valenzuela. Nagkanayon nga doon na kuno sila'y permit gikan sa DTI, BPS, o ilabi na BPS, Bureau of Trademark. Pero ipaklaro karon nga ang lisensya sa wow gas na magbaligya og LPG tank ginagamit lang kini mga kapuso aron mangilad ngadto kuno sa mga konsumante. Oy, subot pa sabot wala klaro kini nga mga permit mga kapuso. So mo ni ang pahimangno karon sa Intellectual Property Office of the Philippines Bureau of Trademark. May nang ato lang ning iabanting ipahibalo aron nga magbantay usab ta mga kapuso aron malikay kita kay basin tinuod kana nga mga balita nga dali kining mubusikat ug mo po na hinungdan nga mga ugdaw atong balay unya makadamay pata og uban pa mga kabalayan mga kapuso. So wow gas mao kana ang nagkalat karon sa ubang lugar sa atong nasod ug basin niya na nas Davao may nang ipahibalo nato in advance sa atong mga suking tigpaminaw. Saksi! 3 minutos, unang ika-alas 8, karang alas 8, ang programang Kalambuan de la Tanan.
Kauban na to si Congressman Jericho Coco Nograles sa PBA Party List. Kauban na sab ang akong migo. Huwag pagkupas mga kapuso, Virgilio Bermudez. Ang anchor person sa Kalambuan Dalatanan. Okay, sa paghinapos dito sa atong tulawanon mga kapuso, giduso na karon sa lower house sa Kongreso ang balaod nun nga ibawal na ang mga smartphone o uban pa mga electronic gadget sa talang mga tulunghaan, mapribado man o mapublikong tulunghaan, gikan sa grade 10 paubos. Ayun na. Giduso na ang House Bill number 5545 ni San Jose del Monte City Congressman Rida Robis. Gumikan sa nagkadiyang reklamo karon mga kapuso tungod kay daghanang mga estudyante gikan sa grade 10 paubos ang wa na makakonsentrate sa ilahang pagtungha kay tuwa na nagayampungan sa ilahang mga electronic gadgets mga kapuso. Mobile phone o uban pa mga electronic gadgets nga gidala mismo sa sulod sa ilang matulunghan. So gumikan ini nagbugna karon og balaod mga kapuso nga nagbawal na nini tungod sa sobrang exposure na karon exposure sa ato mga kaestudyentihan sa mga cellphone ug uban pa mga electronic gadgets nga magka-problema pa ang ilang mga pagtungha, ang ilang panghuna-huna o aron nga mapakgang kini mga kapuso magmugna nagbalaod nun nga nagbawal niini o kini ipatuman sa nagkanang mga tulunghaan, pribado man o mga pampublikong tulunghaan. O kanusa kini maaprubahan atong hulaton mga kapuso, kay ako mismo isip usa ka ginikanan, uyon ko nga ibawal kini sa mga tulunghaan, lalo na sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan gikan sa grade 10 paubos na mga kapuso. Saksi! Daghan po ang tatag-iskutanan rin sa atong panaguban pero wala gitay oras mga kapuso. So sa ngalan na rin karon sa atong mga kaubanan gikan technical o sa production department sa RGMA, ang Super Radio sa Dakbayan sa Davao. Kining inyong kapuso, Super June Baring. Manamilit tagmuingon. Kanatong tanan, mayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless, mga kapuso. Inyong nabati on board. Saksi! Hinaot, tinatagbaw kamo sa impormasyon.